Posibleng tumaas ng halos 5 piso ang minimum na pamasahe sa LRT1 kung maaprubahan ang petisyon ng kontraktor nito. Dedesisyonan nito ng Department of Transportation sa loob ng 1 buwan. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ito'y para sa upgrades sa LRT1 system. Pero ang ilang commuters tutol sa anumang dagdag pasahe. May balitang A to Z si Ace Cruz. Wala pa man sa kalagitnaan ng unang buwan ng 2025, kaliwat kanan na ang mga taas presyo mula pagkain, utilities at SSS contribution. Pero hahabol pa rito ang kontraktor ng LRT, ang Light Rail Manila Corporation o LRMC na umihirit ng dagdag pasahe. And to be able to build the complete extension, we really need the support of the government. Mula sa kasalukuyang 13 pesos and 29 centavos na minimum na pamasahe, gusto nilang itaas ito sa 18 pesos and 15 centavos. Habang dagdag na halos 50 sentimos naman sa distance fare o yung singil sa commuter sa bawat istasyon. Kung maaprubahan ito, posibleng lumobo sa 60 pesos ang maximum fare sa end-to-end trip mula sa kasalukuyang 45 pesos lang. Bagay na kinalungkot ng ilang commuter. Malaking bagay yun kasi siyempre masisip mo pa yung idadagdag nila eh. Dagdag ulit sa pamasahe, pabalik. Pamasahe ko din po yung 30 pesos papunta dito ng Pasay. Kasi galing pa po ako ng Taguig. So, pagbalikan ko, pag pinag-plus ko po silang lahat, nasa 110 na po. So, 40 na lang po matitira sa akin para sa pagkain ko po. Huwebes ng umaga, isinagawa ang public consultation ng Department of Transportation o DOTR. Gate ng LRMC, mula nang humirit sila ng dagdag pasahe noong 2016 hanggang 2024, 2.17 billion pesos na ang fare deficit nila matapos na hindi aprubahan ng buo ang dating mga petisyon. Sangayon sa concession agreement, pinapayagang magtaas ng pasahe kada 2 taon ng hanggang 5%. 2023 nang huling payagan ng gobyernong fare adjustment sa LRT1. We are obliged and we committed to infuse capital to improve the system, build the Cavite extension, and in return, of course, it's either a fare increase or if the fare increase is not granted, then the government should support or pay for the difference. As you know, parang there are claims, no, by LRMC, so it's something that the DOTR is studying now on how we will proceed. Sigaw ng mga militanteng grupo, sa halip na unahin ang kita, dapat unahin ang serbisyo sa publiko. At hindi dapat payagan yung pagtaas ng pamasahe dahil mabibigatan po yung dating naghihirap na pinakamarami natin mga manggagawa at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan natin, imbis na magbigay ng serbisyo sa mamamayan, nagiging pasakit pa siya. Pero para sa grupo ng Commuter Safety and Protection, marapat na timbangin muna ang hirit ng LRMC lalo na kung makakapekto ito sa kanilang serbisyo sa commuter. What will be the impact in our lives should the LRT no longer be able to do its job? It has to be carefully examined. We will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, you know. Sakaling maaprubahan ang petisyon, posibleng bago matapos ang Marso o sa Abril na may patupad ang taas pasahe sa LRT1. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.